Ito yung balita ko ngayon sa inyo, magugulat kayo nito. Sa laki ng pera ng hawak ng mga Marcos. Noong taong in-interview to si dating congresswoman pa to si si Imelda Marcos. Tawag nito nga Imeldific dahil sobra niya itong napakayaman nga nila. Magugulat kayo sa pera na pag-usapan nito na balita ngayon dahil umabot ng 6.3 trillions ang pera na hawak nila. Bukod pa to sa hindi dineclare, sigurado. Ito lang yung dineclare nila na may hawak silang ganitong halagang kalaki. Trilyones. So magugulat tayo nito pag i-reveal sa balita ang kanilang na pinuntahan ni Mil Tiangco, yung kwarto na punong-puno ng mga dokumento, pero dokumento na nagpapatunay na mayroon silang hawak na ganito kalaking halaga. Panoorin natin yung balita. 7,000 tonelada ng gold bars na ang halaga ngayon na abot sa 15 trillion pesos. Yan daw ang pag-aari ng di umano ng pamilya Marcos. Sigit pa yan sa pinagsama-samang utang ng Pilipinas. Sa isang panayam noong 2013, sinabi ni dating unang ginang Imelda Marcos na handa siyang ibahagi ang kanilang di umanong yaman. Mary for si Maki Pulido. Sa panayam noong 2013 ni Mel Tiangco kay Imelda Marcos, ang dating unang ginang mismo ang nagpakita ng kwartong punong-puno ng dokumento kaugnay sa isa sa mga naipanalo nilang kaso noong 1990 sa New York. You're entering the documents of the trial of the century. Here, 170 banks that Marcos deposited money on. Dami. These are the 350,000 documents used against me. 350,000 documents. $240 million. Oh my goodness. Is it million? Billion? Billion. Billion? 240 billion? Lula si Mil Tiangco, ha? And these are plenty of shipments. Nang tanungin kung bukas siyang ibigay ang bahagi ng yamang ito, sinabi niyang oo raw at hindi lang sa Pilipinas kundi sa mundo. Mrs. Marcos, if we go by all of these, you are rich beyond compare. No, this will save the world. The world. The world. This is the reason why I want to survive. And it's not for me anymore. So, Mrs. Marcos, are you saying you're open to giving some or an amount of this one to the country, to the Filipinos? Well, not only the Philippines, but the world. So, what are you waiting for before you can attain your intention? With this now, we are tied our hands. With the whole press saying we are magnanakaw. We are the magnanakaw. Kami ang ninakawan. We are the one who took it. Marcos suffered so much. Lupit, no? Sila pa daw nanakawan. Grabe. Sila pa daw nanakawan. Tapos sila, anong tawag sa kanila sa mga taong bayan? Nangungulimbat ng lalamang sa ating mga Pilipino. Ang lupit. Ang lupit ni Milda magsalita, no? Kami ang nananakawan. Marcos suffered so much for this. Ang naging depensa raw ni Imelda para may panalo ang kanilang kaso noon. Bago pa man daw naging presidente si Ferdinand, may mga ipong ginto na raw ito na lumaki ng lumaki ang halaga paglipas ng panahon. When we started, it was $32 and then $35. An ounce of gold. She's talking of gold. Now, it's 1,300, 400, 500, 600, 800, naging iba-iba eh. Iba-iba. Ounce yan. Anong ounce? And we are sitting on gold. Ang malaalamat na ngang kwento ng ginto ng mga Marcos muling nauungkat ng ibunyag ni Pangulong Duterte na nagpaparamdam daw ang mga Marcos tungkol sa pagsasauli ng mga kanilang yaman. The Marcoses, I will not name the spokesman. Sabi nila na they'll open everything and probably return yung nakita lang. But we are ready to open and bring back. Sabi niya, pati yung if you gold bars. Ang PCGG walang formal na estima kung gaano karami ang ginto. Ito kaya yung gold bar
gold bars, kasi ang dami na napabalita nung nakaraang mga buwan na bininta ng Administrasyong Marcos. Nagtatanong lang ho, ito kaya yun? So, sinong niluloko nito? Kung binalik to sa mga Marcos dati, sa nanay niya sa gobyerno, ngayon nakaupo si Bongbong Marcos, ibininta niya ulit? O kunyari bininta lang o kinamkam ulit? Magtaka lang tayo. Ng mga Marcos. Pero kung pagbabatayan ng kwento ni Buhay Party List Representative Lito Atienza, hindi lang iilan ang gintong pag-aari umano ng mga Marcos. Naikwento raw ito sa kanya noon ni Ginang Marcos. Umahad lang ang isang superpower, hindi namin may kalawang gold na nakadeposito sa maraming lugar sa buong mundo. Ano ko ba estimate nyo sa gold na yan? Well, something like 7,000 tons. Sa kasalukuyang presyo ng ginto na ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas ay nasa mahigit $1,300 per ounce. Papatak sa mahigit $290 billion ang presyo ng 7,000 tonelada ng ginto umano ng mga Marcos. Katumbas yan ng mahigit 15 trillion pesos. Pwede na nitong mabura ng mahigit 2 beses ang lahat ng foreign and domestic na utang ng Pilipinas na ayon sa Bureau of Treasury ay nasa mahigit 6 trillion pesos sa kasalukuyan. Pero sabi ni dating Commissioner on Human Rights, Chairman at Martial Law Human Rights Victim na si Eta Rosales, hindi lang daw dapat magtapos ang lahat sa pagsasauli lang ng yaman ng mga Marcos. So, why all of a sudden should they decide na, o sige, susoli na nga namin yung mga pera? At bakit sila yung magpapasyal? Dapat tayo mismo manggaling sa atin na ibalik nila yung pera yun, and it should be done within the purview of the law. Pagtitiyak naman ng Malacanang, magiging alinsunod sa batas at sa interes ng bansa ang magiging recovery sa yaman ng mga Marcos. Pinag-aaralan daw kung paano ito gagawin. Ay, nako, laki ng pera. Tapos, itong pinag-awayan ngayon, itong pinag-diskitahan ngayon sa Kongreso, yung milyon ni VP Sara na hindi daw misyos ang paggagamit. Milyon. Samantalang itong hawak ng mga Marcos, trilyones ang pera ng hawak nito na hindi natin alam kung naibalik nga ba talaga itong mga gold bars sa gobyerno. Kasi hindi naman natin alam talaga. Kasi wala naman tayong kalam-alam. Alam mo naman, pag ganitong ibig sabihin itong balak pa lang ibalik, kung tinuloy ba talaga to sa gobyerno panahon ni Duterte, kung binalik nila to, so ngayon bininta ulit ng mga Marcos ang gold bars, so sinong lugi nito? Tayo pa din. Kasi parang niluluko lang talaga tayo nito mga Marcos. Noon pang panahon, dekada na tayong niluluko nito mga to. 1972, yun yung kasagsagan ni Marcos hanggang 1986. Pag-upo ni Cory Aquino, nung pinatalsik nga sila. So imagine, ganun kalaki ang perang nakulimbat nila sa taong bayan. Sa 20 years ba naman na panunungkulan, 21 years panunungkulan nila. Talagang makaipon ka. Imagine kalaking pera ganyan, tapos ngayon gusto natin na magkaroon ng matiwasay ang buhay ng mga Pilipino. Pero paano yan? Sila mismo ang nagpapayaman ng husto dyan. Sabi ni Imelda, parang i-distribute niya sa buong mundo. Ibig sabihin yan, kung saan yung mga mahirap na bansa, bibigyan niya. Kasama na Pilipinas doon. Nabanggit ko na rin to na bakit yung Haiti na kumakain ng putik, kumakain ng lupa sa kanilang bansa nung panahon ng tagutom. Di nakarating yung mga ayuda nila. Ngayon, ang anak niya nagiging presidente. Mayroon pang lugar nga nung panahon sa binagyo ni Christine, hindi nga nabigyan ng ayuda pa eh. Yung Agoncillo, Batangas, hindi nga nabigyan ng ayuda hanggang ngayon. Lokal o sa nasyonal, hindi nabigyan. Kakaawa ang mga tao doon. Hindi talaga sila nagmumonitor sa mga taong naghihirap ngayon, tapos sunod-sunod pa ang bagyo, tapos ganito kalaki ang pera nila, ang hawak nilang pera, gold bars, tapos tayo nagtanga-tangahan ito.
Ang tindi talaga ng apog ng mga Marcos. Ang lupit talaga nila. Dekada na tayo niluloko nito dahil kunyari para sila sa mga mahirap pero sila pala ang magpapahirap sa mga mahihirap.